Taong 2013 nang ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang pork barrel system. Pero ang sabi nga ng ilan, kung gugustuhin, parating may paraan. Ang sabi kasi ng Korte Suprema, ang trabaho ng Kongreso ay gumawa ng batas, hindi magpagawa ng mga proyekto na ikapapadala nila sa dating na eleksyon. Pero ang pork barrel system na tumagal ng higit isang siglo, tila nagbago lamang ng anyo. Ang ayuda para sa Kapos ang Kita Program or AKAP na wala naman sa budget proposal, siningit ng Kongreso sa halagang 39 billion pesos sa House version ng 2025 budget. Ganyan din naman ang nangyari nung nakaraang taon. Oh, imagine, wala sa budget, isiningit. Tangina, tama ba yun? Wala sa budget, isiningit, tapos binawasan mo yung pilit, binawasan mo yung DSWD, binawasan mo yung DepEd, binawasan mo yung military. Nagdagdag ka rito. Gaano kayo kagago? Gaano kasama mga ugali ninyo? Sa totoo lang, ang AKAP ay hawak ng DSWD at hindi ng Kongreso. 1 to 10,000 pesos na ayuda para sa mga minimum wage earners na tinamaan ng inflation. Para yan sa medical, financial at food assistance. Sa Memorandum Circular No. 4 ng DSWD, nakalatag ang proseso ng pagbigay ng AKAP mula screening, interview, hanggang sa release ng pondo, lahat yan ang DSWD. May ibang interview, may nagaganap na interview. Sa lahat ng mga nakatanggap ng, ilan dito ang mga nakatanggap ng AKAP, nakatanggap ng mga ayuda, ilan dito? Ilan dito? Bilis, ilan dito ang tingnan ninyo. Screening of sino dito ang nag-undergo, yung mga nakatanggap ng AKAP, screening of documents by DSWD, interview, assessment by DSWD, review and approval by DSWD, release by DSWD. Sino? Pero tingnan nga natin itong pinagsasasabi nito, ni Budol Slayer. Si Joey De Vivre pakawala ni Amy Mangayan. Di ba kayo nagtataka? Siya naglabas ng document ng BICAM signature. Pero sa privilege speech ni Amy, sinabi niya na may nag-email sa kanya ng document. Bakit nakuha ni Joey? Putang ina, anong problema mo? Ba't dito mo sinasabi? Ba't sinisiraan mo si Joey De Vivre dito? Anong iniiyak mo? Putang ina ka, doon ka mag-iiyak sa channel niya. Bakit dito mo sinisiraan yung tao? Puro kayo chismis Magaling naman pala kayong magaling naman pala kayong mag-analyze Tangina nyo, mag-vlog din kayo. Tapos, tingnan nyo kung may makikinig sa inyo. Tangina nyo, galit kayo kay Joey. Bakit nyo dito Ba't nyo dito inilalabas yung galit nyo? Ba't nyo ilabas sa kanya? Anong gusto nyo? Manghata kayo rito na lahat ng may mga galit kay Joey? Mga gunggong kayo. Tangina nyo, puro kayo mga chismosa. Walang hiya kayo? Ikaw, nakakuha ka, MJ Evangelista. Na-interview ka ba? Na-screening ka ba? Na-review ba yung approval ng DSWD? Ganun ba? Defenders of the Sun, wala kang akap, wala ka talagang kayakap. Ano ka ba naman? Kayakap mo naman yung mga pusa mo Ikaw talaga Sabi ni Alexa G, gawa kayo sarili nyo channel. Inan nyo, puro kayo para mga alagad ba kayo ni Pebbles? Galit-galit kayo kay Joey. Pag mas matalino sa inyo, putang ina ninyo, wag kayo nagagalit. Mag-aral din kasi kayo para tumalino kayo. Para kayong mga buwang mga marites kayo, pupunta kayo rito, magagalit kayo sa ibang vlogger, dito nyo pa sasabihin. Anong gusto nyo? Ginagawa nyo ba kami mga chismoso dito? Putang inaaway namin dito yung mga tanga sa gobyerno, tapos ang nyo rito, isusumbong nyo rito yung mga vlogger. Tarantado kayo Tangina ninyo, pinag-aaway-aaway nyo yung mga vlogger, mga churrot kayo Tangina ninyo Hindi kayo, akala nyo makakaisa kayo dito Wag kami, wag kami. Hindi nyo kami maiisan dito. Wala kayong akap. Nako. May mga commentor, Boss Dada, para pag-awayin ng mga solis. Putang ina na. Sila mag-away-away, kami hindi. Wala kaming paki sa kanila. Oo, si Joey, yes, UP Baguio yan. Oo, yan. Kaya lang, hindi siya pumasa sa bar exams. Pero, yan? Malay mo, maging abogado yan balang araw. Oo. Ang daming ang daming alam. Tanginan nyo. Ano ngayon? Anong nangyari sa
comment mo. Gago ka ba? Meron pa siyang, hindi nyo ba na ano, nakikita na sabi ni Amy ganito, ganyan, ganito. Tangina mo, mag-vlog ka para ipaliwanag ko sa vlog mo yan. Tangina ka, dito ka pa kukuha ng ano, dito ka pa kukuha ng simpatyang tolonggis ka. Hindi kami qualified kasi abroad. Kanya-kanyang opinion. Channel niya yun eh. Kung ano sabihin niya sa channel niya, gawin kahit mag-tumbling siya dun. Gusto niya, kumain siya ng bubog. Walang problema yun. Kanya yun eh. Dinadala nyo pa rito yung mga problema nyo sa mga channel nila. Tangina ninyo, tatandaan nyo na eh. Puros pa kayo mga alagaim, mga putok sa buho kayo, mga hinayo pa kayo. Hindi po nag-bar exam si Joey. Ito na naman, no? Tangina, shota mo ba yan? Ha? Nag-bar yan, hindi nga pumasa. Kaya nga siya nalungkot dahil hindi nga siya pumasa. Marunong pa kayo sa akin, nakausap ko na yan eh. Mga buwisit kayo. Tangina ninyo, kala nyo kasi kilala nyo na yung mga vlogger na pinapanooran nyo. Nanood lang kayo, kala nyo pati buhay nila kayo na may-ari eh. Pinapaaway lang mga viewers. Oo, tangina, ewan ko. Pag-away-awayin, bahala kayo sa buhay nyo, wala kaming panahon dyan. Init na naman ang ulo ni Hindi nga mainit ulo ko, saya ko nga eh. Paano hindi ako masaya? Ang dami nagpakulay sa atin, no? Di ba? Gana-gana, kahit 5 oras tayo mag-live ngayon, pwede. So kaya nga ang tanong ko, sino dito ang pumasa sa screening, interview, and all? Sige, diretso natin. Ano ba tong ano? Ano ba tong ano na to? Ano pa ba tong mga sasabihin na tungkol sa AKAP? Giit ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, walang kinalaman ang mga congressman sa... Isa nga pa, Rex Gatchalian, punyemas ka, sinungaling. Sabi nito ni Rex Gatchalian, wala daw kinalaman ng mga congressman. Gunggong. Walang kinalaman ng mga congressman, hindi mo hinihingi, nilagay nila sa iyo, wala silang kinalaman. Abnormal ka ba? Sabi nga nito ni Jeff ni Rapi Galang, Boss Dada, ako security guard, ni isang ayuda wala akong natanggap. Kami naghahanap buhay ng walang biyaya sa gobyerno. Sabi ko nga sa inyo na pupunta yung ayuda na yan, pambili nila ng boto yan eh. Alam mo, Rapi Galang, sinong congressman sa lugar mo? Rapi Galang, anong taga-saan ka? Anong distrito ka ng anong syudad? Tapos alamin natin kung sino ang congressman nyo. Kapag wala ka natanggap na ayuda, it's either Duterte supporter yung congressman sa inyo. Hindi nila binigyan ng budget yan ng ayuda. Oh, pambili nga kasi nila ng boto yan eh. Pambili nila ng boto yan. Kaya kung, taga Cagayan. Cagayan de Oro, Cagayan Valley, ano mang Cagayan yan? Baka dyan sa Cagayan, sa Mountain Province. Hindi ba nga binabanatan nila si dyan, si Governor Mamba? O kung taga Cagayan, talagang yan ang yan ang Cagayan Valley ka, wala talaga. Hindi ka talaga mabibigyan. Sabi naman ito, kailan ka daw uwi, papahuli ka nito. Tangin ng papansin, hindi naman kasali. Oy, hindi kayo kasali ha, hindi kayo kasali rito. Huwag kayong magpapansin. Putangin, hindi ako ipapahuli ni Tori, kaibigan ko yan. Oo. Magka-text kami, gusto mo malaman kung ano yung huling pinag-usapan namin dalawa. Kung yun itong Ernesto Camacho, Epal, kala mo naman, importante. Ano pa? Kay Governor Mamba, tapos tayo dyan. District 2, Caloocan. Kahayon. Congressman Mitch Kahayon. Ito ba si Congressman Mitch Kahayon? Ano ba to? Aso ba to ni Tambaloslos? Kasi kung hindi aso ni Tambaloslos yan, Rapi Galang, hindi bibigyan niya ng pera para dyan sa akap-akap, mga AX na yan. Yung mga ayuda, hindi yan bibigyan. Ang binibigyan lang nila yung mga kaalyado nila. Tapos, putang ina, para pambili yan ng boto. Kuhanin nyo? Boss, drug-free daw. Sige. Kwento ni Abante yan eh. Kwento niya yan. Ano yan? Bida siya dyan. Bayaan mo na. Siya lang, naniniwala naman sa kanya yung mga taga-distrito niyang ewan. Boss, yung akap sa ibang probinsya, sinasabing botohin ang certain na politiko. Ganun nga yan. Pang ano nga yan eh. Pang bayad yan ng ito. Nabotas. Zero ayuda. Alamin ninyo.
sino yung mga congressman ninyo? Tsaka yung mga mayor ninyo. Kung anti-Duterte, kung pro-Duterte yan, wag na kayong wag na kayong na makatatanggap kayo, makakatanggap kayo. 'Di ba? Oh. Kaalyado ni Tamba, ay putang ina, binulsa. Kung yung congresswoman mo, Rapi Galang, kung yung congresswoman mo, kaalyado ni Tambalusdos, tas hindi ka naayudahan, putang ina, kinat kung yung pera binulsa. Antayin mo sa 2025. Bago mag-eleksyon, dun magbibigay yan, Rapi Galang. Wait mo lang. Pero tandaan mo, basta kaalyado ni Tambaluslos, congressman sa lugar nyo, tapos bata ni Tambaluslos, putang ina, ilubog nyo. Ilubog nyo yan. Oy, AirPods! Ang tatay ko, dyan sa, San Jose. Oo, puso mo. Boss Dada, we miss you. Oy, miss ko na rin kayo mag-asawa. Na-miss ko na yung drinking sessions natin at yung mga pulutan nating malupitan. Oy, na-miss ko na rin yung na-miss ko na rin yung masarap na luto ni Mrs. Jack, Diyos mio. Di bali, pagbalik namin dyan, AirPods, pucha, sa'yo ulit ako titira. Oo, dadaling ko lahat ng mga paborito mo dito sa Pilipinas. O, ano na? O, sige, diretso. AKAP. Sabi pa ng DSWD, hindi papayagan ng mga politiko na pumapel sa distribusyon ng AKAP. Pero kung titignan mo ang mga distribusyon ng AKAP sa nakarang 6 na buwan, sentrong-sentro ang mga congressmen sa pag-distribute ng AKAP. Mula Metro Manila. Ayan o, Gatchalian, sinungaling kang hayop ka. Sinasabi mo, hindi yung mga congressman, walang involved na politiko. Puta, ayan o, ang namimigay ng AKAP, ang namimigay ng mga ayuda, sila Tambaluslos, Tingog Party List. Anong pinagsasabi mo? Parang ang wala na kayong ginagawa sa DSWD. Sila na yung namimigay ng ayuda. Noong nakaraan, may bagyo sa Maynila. Putay na, nasa Davao sila lahat. Ipinamimigay yung ayuda na yan. Dapat kayo namimigay niyan. Tapos sasabihin mo ngayon, Gatchalian, na walang kinalaman dito ang mga politiko. Nek-nek mo. Hanggang Bataan, hanggang Bicol. Dapat sa inyo, inaakap kayo hanggang di kayo makahingay. Hanggang Surigao. Hindi lang sila nasa plataforma, minsan sila pa ang nagbibigay ng tseke. Sa Naga City, ang pinasalamatan ay ang Kongreso. Sabi ni 27K, Boss Dada, tanong ko lang, totoo bang kasi laki ng munggo utak ni Bibi? Kasi yung kasama ko dito, nanonood ng live mo, nanggigigil sa presidente ngayon. Kasi laki ng munggo. Tangina niyan. Baka toge. Isang pirasong toge. O, ewan ko kung gaano kalaki utak niyan ni Bongbong. O, kasi parang sinasabi nga ng kapatid niya, mahinan nila lang daw eh. Ewan ko, sa susunod, tanungin ko siya. O, wag siyang masyadong umatching. Baka pag atching niya, yung utak niya, mailuwa niya. Hindi ba? O, sige, diretso. Rapi Galang, kaya Boss Dada, nga kami sa Christmas. Patay tayo dyan. Bakit? Saan mo dinali? Sweldo mo. Security guard ka, may sweldo ka naman ah. O, paano mo? Maghanda ka. Ikaw naman, huwag kang umasa sa ayuda. Bayan mo yung ayuda, putang ina ng mga yan, makakarma sila. Lahat ng tatanggap ng ayuda, makakarma. Oo, kaya Rapi Galang, maghanda ka kahit pansit lang. Kahit simple lang, basta importante. Meron lang kayong pagsalu-saluan. Hindi naman importante yung sobrang dami. Kung ano lang yung makayanan. Basta wag nating palalagpasin yung pagkakataon na makapag-celebrate ngayong Pasko. Kasi minsan lang naman dumadaan tong Pasko. Luto-luto tayo. Kahit pansit lang. Adobo manok, tsaka baboy. Pagsamahin mo, bili kang 4 na kilo para marami. Tapos maraming kanin. Okay na yun. Basta basta yung maging maging maayos lang yung dinner nyo that night. Okay na yun. Yung kinaumagahan, meron pa kayong pagkain matira. Okay na yun. Hindi importante yung may lechon, merong kastanyas, peras, kung ano-ano. Basta ang importante, magkakasama mga pamilya, magluto ng marami-rami kaysa dun sa normal na niluluto. Yung pinaka-paborito ninyong lutuin, halimbawa, paborito nyo adobo, minsan lang kayo nakakapag-adobo kasi mahal. O, minsan lang kayo makapagkaldereta, minsan lang kayo makapagminudo. O, yun ang lutuin ninyo. Yung pinaka nakangiti kayong lahat pag kumakain kayo nung pagkain na yun, yun lutuin ninyo. Tapos, happy memories lang, happy thoughts lang. O, masaya lang lagi. Kain na madami, bili kayo ng soft drinks, kahit papano.
Oo, kahit isang beses lang, isang beses lang, isang taon naman yan. Bili kayo soft drinks, bili kayo ng konti tapos patugtog kayo ng konti, malakas, o buksan nyo lahat ng ilaw, huwag kayo magtipid ng kuryente kahit isang gabi lang. Minsan lang naman yan. Huwag natin hayaan, mga bossing, na huwag nating hayaan na lumagpas itong taon na to na putang ina yung kontrolin yung mood natin ng mga hayop na nasa gobyerno na to. O wag natin hayaan na maging apektado tayo sa mga kahayupan nila. Make sure na itong Christmas na ito, itong Noche Buena natin, Medianoche natin, make sure iraos natin ng tama. Iraos natin ng masaya. Yun ang pinakamaganda, yung gawin nating memorable na kahit kaliwat kanan yung problemang kinakaharap ng bayan natin, wag nating hayaan yung opportunity na lumagpas yung itong Pasko and bagong taon. 'Di ba? Diretso. Setyembre. Hello. Mrs. Jack, hello sa aming mahal na boss Dada, itong nanay ko. Itong nanay kong medyo kaedad ko lang pero nanay ko to. Ayan, hello din sa inyo, mabuhay ka. I miss the both of you. Kayong mga pinakapaborito kong tao dyan sa Amerika. Sige, diretso. 180 congressman ang nagtungo naman sa Davao City para magpamudmod ng ayuda na nagkakalaga ng higit 1 bilyong piso. Kaya naman nagtampo ang mga diba, senador. Nagtampo ang mga senador. Sinunod ng Kongreso yung pagsikat. Ang galing, alam mo, bilib ako sa lahat ng mga Speaker of the House. Ito, totoo real talk to, nabilib ako kay Martin Romualdez. Kasi ipinakita sa atin ni Martin Romualdez, kung yung mga dating Speaker of the House, meron pala silang ganitong kapangyarihan pero hindi nila ni-utilize. Bilib ako kay Romualdez, sobrang kapal ng muka. Ni-utilize siya talaga yung kapangyarihan ng isang Speaker of the House. Di ba ngayon nyo lang na-feel, di ba? Ngayon nyo lang na-feel na ganito pala ka-importante ang maging Speaker of the House. Pucha, pag Speaker of the House ka pala, para kang presidente. Ikaw ang siga. Ikaw may hawak ng pera. Di ba? Ngayon lang natin na-realize, kung hindi pa nagkaroon ng Romualdez, hindi natin malalaman kung gaano ka-importante yung posisyon ng Speaker of the House. Na mas importante pala yung Speaker of the House kaysa dyan sa Senado, sa Senate President. It turned out na ganun. Di ba? Ayan tinan niyo yung mga comment. Nakakabwisit, trabaho ka ng trabaho, kaltas ng tax, tapos gagawing ayuda sa mga ayaw magtrabaho, samantalang ikaw kumakayod ka na para makakuha ng matinong serbisyo. O sabi nito, the worst budget in Philippine history under Romualdez with rampant corruption. No to AKAP. Mainstream media to ba't pa kasi may ganyan? Kung gusto nilang makatulong, bigyan na lang sila ng makatarungan trabaho. Ano pa sabi dito? Garapalan na ang korupsyon ngayon. President Sara, salamat po sa iyo, pag-asa, kaw namin putang ina, parang si Barok yung legalized way of voting. Kakasuka si Martin Romualdez and Escudero. Worst budget in Philippine history. Unconstitutional. No politician should be lahat negative comments to, mga boss. Tambalos-los behind everything. Mainstream media to. Di ba? Most corrupt budget of the year 2024. Basta tanggap lang ng ayuda, wag lang ibigay boto. Hanap buhay ang dapat, hindi ayuda. Puta, Romualdez, tingnan mo. Mainstream media to, kakampi nyo na. Yung mga nanonood, diring-diri sa'yo. Ang ginagamit sa politika ng politiko, ibasura ang budget. No to AKAP, AX tupad, malasakit. Lahat in aid of election. Happy ang mga politiko. Ayan Yung iba, may porpis na, may tupad pa, AKAP pa, putang ina, mas mayaman pa sila sa nagtrabaho. Ayan kita ninyo. Napakaraming comments na yan, lahat puros negative against dito sa gobyerno. Tapos sasabihin nyo na binoto kayo ng 31 million. Maintindihan ko, galit sa inyo lahat. Itong mga nandirito, 1,236 na nanonood. Pero ito, mainstream media na to, yung mga nanonood, buwisit. Di ba?
Oh, anong ibig sabihin nun? Wala na talaga. Bulok na talaga kayo. Oh, kaya palakas na palakas si Inday, kaya si Trillanes para ng lantang gulay. Ang dami niya ng mga patutsada pero puta hindi niya pa rin masira ang mga Duterte. Ang AKAP. Nung nakaraang buwan, ang desisyon ng Senate Finance Committee, buwagin na lamang ang buong AKAP program. Giit ni Senadora Amy Marcos, wala ito sa prioridad ng administrasyon. Pero kung tutusin, may sariling ayuda system na ginagamit ang Senado. Ang AICS, Assistance for Individuals in Crisis Situations, hawak din ng DSWD. At gaya ng AKAP, sistema rin ito ng ayuda. Pero hindi kailangan na indigent ang benepisyaryo. Ang sistemang ito, panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Noong 2023, 40 billion ang pinamahaging AICS sa mga napili ng DSWD. 34 billion itong 2020. Panahon ni PRD, meron naman ayuda. Si PRD nga nagsimula ng ayuda eh. Di ba? Walang trabaho tao, pandemic. Sino nagpasimuno ng ayuda? Si PRD. Sino na naman kay PRD? Putang ina nyo, wala nang pandemic eh. Nagbukas na ekonomiya. Namimigay pa rin kayo ng ayuda. Tayo na may panukala nga si Cayetano, 10,000 ayuda sa mamamayang Pilipino eh. Hindi nyo nga inapprove, wala tayong pera, tapos tuloy-tuloy pa rin yung ayuda nyo. Sa District 2 ng Quezon City, walang humpay, ayuda, tingog at akap, 3K bigayan. O yan o. Tangina, tapos sasabihin ng DSWD, walang politiko na nakikinabang dito, ulul. Nik-nik nyo. Diba? Nung panahon ng PRD, okay lang. May pandemic, namimigay ng ayuda. Putang ina, nakakita kayong ng kakorupsyonan dito. Kaya itinuloy-tuloy nyo. Bukas naman na ekonomiya. Hindi na tayo pandemic. New normal na. Lahat pumapasok na sa trabaho. Ba't nagbibigay pa rin kay ayuda? Sabi nito, Sam Bersosa, madaming pang ayuda. Putang ina, pera naman niya yan, bayaan mo siya. Marami siyang pera, di pang ayuda niya. Okay lang yan, wag na yung pera ng gobyerno. Oh, sa Antipolo, ganda ng resort ni Akop. Bayaan mo, hindi niya madadala sa impyerno. Diba? Nung kay PRD, naka-third tranche ako. Nung COVID ayuda. O may COVID eh. Ngayon wala nang COVID. Tapos tuloy-tuloy pa rin ayuda. Tapos tuwan-tuwa sila. Tangina nyo. Hindi nyo bigyan ng trabaho yung mga tao. Puros kayo asa sa gobyerno. Imaginein mo may 4-piece ka na. May AIX ka pa, may AKAP ka pa, may tupad ka pa. Puta, 4 ang pinagkakita mo. Imaginein mo kung 4,000 ng 4,000 yan. O ilan yan? 4, 8, 12. 16,000 sa buwan. Tanginan yan. Hindi ka pumasok sa trabaho, hindi ka na gumising ng maaga, hindi ka na problema ng traffic. Kung sweldo ka ng 16,000 buwan-buwan, tanginan yan, bingo kayo ng bingo, tong-its kayo ng tong-its, buntisan kayo ng buntisan. Hindi ka man mabibisit niyan. So talagang gusto na itong gobyerno natin gawing namamalimos sa mga Pilipino tsaka magbuntis na magbuntis. Kasi meron suporta eh. At 35 billion dapat sa susunod na taon. At gaya ng AKAP, DSWD lamang dapat ang magpapatupad nito. Pero kung titingnan mo ang mga lumabas sa mga website at pahayagan, ang pinapasalamatan sa distribusyon ng AIX ay ilang senador. Sa unang tingin, parang ang mga senador na ito ang pinanggalingan mismo ng pondo at tumulong lamang ang DSWD. Kaya kung magrereklamo ang Senado sa AKAP, maaaring magreklamo naman ang Kongreso sa AIX. Sa huli, nagkasundo ang dalawa sa... No, meron silang parehas na pinagkukunan ng ng pagpapapogi nila. AKAP sa Congress, AIX naman sa Senado. Tangina na puros kawatan, no? PICAM. Ang AKAP, inaprobahan sa halagang 26 billion pesos para sa taong 2025. Pero may hatian na ito, ayon kay Senadora Grace Poe. 21 billion pesos para sa mga congressman at 5 billion naman para sa mga senador. Happy ang lahat. Pero happy talaga lahat. Puta, happy yung mga walang trabahong nakakatanggap, happy yung mga bumibili ng boto ng mga congressman tsaka ng mga senador, di ba?
palakpakan natin. Ganyan ang estado ng Pilipinas. Enough para magmarakulyo itong mga ano natin, mga retired military officers natin. At talaga naman ako po, talagang mabibwisit ka talaga sa mga nagaganap ngayon, Diyos mio. Kaya